Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa buong buwan ng August 2024? Collective reading nga pala to. Pwedeng nangyayari na o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, iba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala niya mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender, o as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo, ganun na lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Tulad nito, kung masculine to, ha? Aba, puro tao to. Ah, sabay ganun, no? Sabay ganito. Sakto. Tatlo rin yung tao dito. Tapos tatlo rin to. Nangyari. Kasi ang kwento dito, ito in a relationship na, di ba? Kaya lang, di siya masaya. Ay, ako lang pala yung may ganung description. Pag nakita ko to, in a relationship ng lalaking to. Pero hindi naman siya kasal. Wala ring anak. At probably 40 years old and above yung edad niya. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kaya lang nga, baliktad, hindi siya masaya sa relasyon niya ngayon. Ito yung partner niya. Kaya lang baliktad din. Siguro yung partner niya ngayon, bagets. Bagets. So, siguro, teenager. O mas bata sa kanya. Pwede rin ganun. O pwede rin may big age difference silang dalawa. Kaya siguro ganun na hindi sila masaya sa isa't isa dahil hindi nagmi-meet yung mind nila. Hindi sila compatible mentally. Pero pare silang baliktad. Di pare silang di masaya. Pare silang naguguluhan sa isa't isa. Naguguluhan ng feelings. Eto, naguguluhan feelings niya. Ito. Naguguluhan ang kanyang passion. Kasi passion to, energy. Creativity. Yung kung saan niya ilalaan yung energy niya, hindi niya alam saan niya ilalagay. Parang tinatamad siya. Ganun, walang energy. Oo, sabihin natin nagpo-procrastinate. O, immature lang talaga. So, ito, sa case na to, bata kasi to eh. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Nasabi ko naman na, di ba? Bagets, baka mas bata, o may big age difference. Ito kasi pwede rin teenager. Hindi na siguro to nag-aaral. Pag ganito, nag-aaral pa siguro. Ito, parang wala. Hindi na siya nag-aaral. Ito yung ex nito. Ex-wife to. Pero baliktad din siya. Baka yun na yun. Kaya may rito. Baliktad din. Third party. Tapos baliktad sila. Hindi rin masaya to. Yung ex-wife nandito sa eksena pero di rin siya masaya. Mukhang nasa third party silang lahat. Third party na hindi masaya. Sabagay, kailan ba naging masaya yan? Parang konektado pa rin tong lalaki dito sa kanyang ex-wife.
Kaya lang pare-pares silang di masaya. Third party na to pero hindi sila masaya lahat. Ganon. Sa naging tinakbo ng sitwasyon nila. Whether alam ng batang to na nandun pa rin yung ex-wife o hindi na, basta hindi sila masaya. Lahat sila, hindi sila masaya. Ito, whether dito, hindi siya masaya. Ewan ko lang dito kung masaya siya. Pero tong ex-wife, hindi siya masaya dito sa lalaking to. Siguro dahil sa presence nito. Ganun eh. Third party situation to na hindi masaya. Ito, third party na masaya siguro. Pero ito, hindi masaya. Sa pananaw ko. Anyways, ano kaya ang future ng ganitong klaseng sitwasyon? Diyos ko po. Ayan, Diyos ko. Dumating na ang Seven of Swords. Ano ba yan? Ay. Ace of Cups natin, baliktad oh. Ay, sumama pa yung damo. Ano ba yan? Malay naman natin maganda tong huli. Hindi. hindi rin maganda. Ano ba yan? Eto, cheating na eh. Sabagay, cheating naman talaga yung unang spread eh. Dahil nandun nga yung ex-wife, cheating card. Eto, unrequited love na oh. Eto naman talaga yung magjowa ngayon eh. Itong dalawa. Ito naman, nandito pa sa eksena yung ex-wife eh. So, eto, unrequited love na tong dalawa. Sabagay, di naman sila parehong masaya sa sitwasyon. Eto, deception na to eh. Eto na nga rin yun, no, cheating. So, anong future nitong mga to? Letting go of the past. Focusing on the future. Maturity, growing up, leaving home. Anong ending nito? Tingin ko, yung lalaki dito sa kwento, dalawa option niya, di ba? Ang ending, mag-isa na lang siya. Hindi ko alam anong mangyayari, pero mukhang magiging single na lang siya. Whether tinanggal niya sa buhay niya yung dalawang babae, o hihiwalayan siya ng dalawang babae. Basta mukhang magiging single siya dyan sa kwento. Well, anyways, kuha tayo ng ibang information dito. Kaya lang, tatlo kasi yung tao natin sa kwentong to. So, hindi ko lang kung kanino tatama tong oracle reading natin. Sino na ngayon ang bida dito? Hindi ko rin alam. Tingnan natin. Ha? Anong lalabas dito? Oh, fertility. Ano yan? Letting go. Letting go na nga to. Oh, ayun oh. Oh. Sabi, letting go of the past, focusing on the future. Letting go, di ba? Ito. Letting go din. Parang emphasis to ah. Letting go. Flow.
So, ano yan? Tranquility, para kasi itong ano, peace. Peace of mind. Relaxation. Um, Quietness. Ito fertility. Hindi naman to necessarily buntis agad. Diba? Kaya nga yung Empress, hindi naman necessarily buntis agad yun. Pwede rin namang birth of something new. Diba? O pwedeng idea. New idea. O birth of creation. Ito rin yun eh. Yung kaninang kwento natin na magiging single na lang yung lalaki. Para bang hahanapin niya siguro yung peace of mind niya. Yun na yung new idea niya dito. Hanapin ng peace of mind. Kaya magle-let go siya sa mga option niya at mag-go with the flow na lang. Kung may darating bang bago ulit, edi go. Pero hindi na siya babalik dun sa dalawang option. Ewan ko, na-toxic na siguro siya dahil pare-parehas naman silang di masaya. Di ba? Doon sa tinopik natin kanina. Pare-parehong balik-baliktad. Mukhang lalaki yung aalis sa sitwasyon na gano'n. Hindi masaya. Hiwalayin niya pare-parehas yung dalawang babae. Niisip ko nga baka hiwalayan siya. Siya yung hihiwalayan kasi, syempre, dalawang babae yun eh. Baka mag-away sila, di ba? Magkaalaman na. Pero mukhang lalaki pa yung aalis sa sitwasyon. Siya yung literally aalis sa sitwasyon. Kahit na gano'n na dalawang babae yung nagkakagulo para sa kanya. Pero gano'n eh. Hanapin niya yung happiness niya sa ibang tao. Kasi dalawa na yung option niya, hindi pa rin siya masaya. So, ganun. Para bang magta-try siya siguro ulit. Pero hindi pa sa ngayon. Mag-go with the flow muna siya. Pero ang tingin ko, kahit dalawa yung option niya, hindi siya masaya. So, sa madaling salita, yung wala sa kanila yung hinahanap niya babae na fit para sa kanya. Anyways, kuha tayo ng ibang detalye dito. So, ito na yung clue. Para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Susubukan natin alamin yung possible zodiac sign ng partner ng lalaki dito. Okay? Hindi yung third party o yung ex-wife, kundi yung partner. Ito. Yung bagets dito. Alamin natin kung anong zodiac sign, possible zodiac sign ng partner ng Libra. God bless kung sino siya dyan sa kwento. Siya ba yung lalaki o babae? Basta yung partner na lang, ha? Partner ng Libra. Cancer, Gemini, Virgo, Leo. So, yan yung possible na zodiac sign ng partner. Alin man dyan. Ng partner ng Libra sa kwento na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.